Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa po ng Bread of Life, at purihin po natin ang pasalamatan ng ating Diyos pagkat ngayon po ay buwan po ng Agosto. Kung di ako nagkamali ay nasa 11 na po tayo, at sa umaga pong ito'y muli tayong magsasama-sama para muling magsalo-salo sa salita ng ating Panginoon na siyang tinapay, pagkain ng ating buhay espiritual. Tinatawag natin ang programang ito na Bread of Life sapagkat ito po ay siniserve natin tuwing umaga, na kung paano marami po sa atin ay madalas po o kadalasan, lalo na yung mga nakatira sa mga kabayanan, sa mga syudad, ay ang breakfast po ay tinapay. So, yung iba po ay mainit na pandesal. Ang sarap po yan. Mahilig din po ako dyan. So, ngayon ay pagsasaluhan natin uli ang mainit at masustansyang tinapay ng buhay, ang salita ng Panginoon. Pero bago po yun ay tayo muna po ay bumati sa ating mga mahal na mga tagapakinig at taga-subaybay po sa ating programa. So, unahin po natin siyempre yung mga Bicolano, sapagkat nandito po ako sa Bicol at ako po isang Bicolano, tubong si Panganiban po, lalawigan po ng Camarines Norte. At ngayon po ay nandito po ako sa aming capital town dito sa Dait, sa opisina po ng Juhea Assemblies of God Ministry. At tayo po ay binigyan po ng pagkakataon na stay dito, at habang ako po ay hindi pa pumupunta sa island, dahil gusto ko po ay lagi pong makapag-live, ang hirap po ng signal doon sa island. Pupunta ka pa doon sa sentro ng barangay at magbabayad ka pa ng medyo mahal para po makapag-live. So dito po ay libre po tayo at komportable, maganda po yung lugar na atin pong kinalalagyan. So, purihin po ang Diyos. Wait lang po. Ayan. Magagamit po tayo ng ating light para lalong mas malinaw. Okay. So, tayo po ay bumati po sa ating mga kababayan dito sa Camarines Norte, lalo na po sa membro po ng Juhea Ministry mula po dito sa Dait, sa lugar po ng Paracale, sa Jose Panganiban, at yung mga Tagalarap sa pangunguna ni Pastor Marshall ay nagpapabati po. Yung Juhea Larap at yung iba pang mga kapatiran natin dito po sa lalawigan ng Camarines Norte, binabati ko po kayo sa ngalan ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po. Siyempre kasama na po ang nasa iba't ibang lugar ng Kabikulan. Pati po kasi Masbate ay Bicol area po yan, Region 5 po yan, at batiin po natin ang mga taga Masbate City sa pangunguna ni Pastor Ronnie Halok, ang All for Jesus Ministry, na tayo po ay naging bahagi at kabahagi po sa gawain yan. At nandyan po sila Pastor Erning at iba't iba pa natin mga kamagagawa sa Victory Church, Pastor Well Sarco. Mapagpalang umaga, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga membro din ng Assemblies of God na pinangunahan ng ating mahal na District Superintendent Billy Kilario dyan po sa Arroy, na kung saan ito po ay malagana po ang gawain din po ng Assemblies of God dyan sa iba't ibang lugar po ng Masbate City. Magandang araw po, magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa ating mga taga-subaybay sa Calabarzon area, sa NCR po, pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa Jesus the Word of Salvation sa pamumuno ni Pastor Melo, sa lahat ng mga leaders, worker ng Jesus the Word of Salvation. Magandang umaga po. Ganon din sa Jesus the Rock of Salvation sa pamumuno ni Pastor Rape dyan sa Pasig. Magandang araw po. Magandang umaga sa inyo lahat, mga mahal na kamagagawa at mga kapatid kay Kristo. At ganoon din po, tayo po ay bumati sa mga taga New Life sa Antipolo City. Pagpalain tayo ng Diyos. Pinangunahan po dyan ni Pastor Glo at ng mga iba pang mga leaders at worker. Hindi ko man maisa-isang inyong mga pangalan, pero hindi ko po kayo nakakalimutan, at umaasa ako na patuloy tayong nagkakaroon ng panalangin sa isa't isa kahit tayo po ay
magkakalayo. So ganun din po sa ating kapatiran dyan po sa Burgos Mission Church sa Montalban, Rizal, sa pangunguna po ni Pastor Romy Gracia, la Sister April, Brother Mar. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan at mga kamanggagawa kay Kristo. At ganoon din po, wag natin kalilimutan siyempre ang Shalom Ministry, pangunguna ng ating mahal na kaibigang pare, si Father Archie Gariba, sa lahat ng mga worker, mga Shalom sa iba't ibang chapter dyan po sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. Mapagpalang umaga po sa inyo at ganoon din sa ating mga kapatiran, mga kamanggagawa po na nasa Baguio City. Mapagpalang araw po sa inyong lahat diyan sa mga kapatiran po sa Shalom. At sa iba pang mga co-preacher ko, mga ka-brother at mga ka-sister dyan, magandang umaga sa inyo. At ganoon din po sa ating mga kaibigan dyan po sa Bitter Living Paranaque sa Jesus Nazareth Church. Pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy ho tayong magpanalanginan at magtulungan para po patuloy nating may taguyod ang ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa ating mga kapatiran din po, dyan po sa Cavite City, sa Hope Church, dyan sa Carmona na amin pong pinanggalingan. Magandang umaga sa inyo. Nandyan po ang aking kapatid, si Pastora Magdalena at ang kanyang asawa na si Alan. Magandang araw sa inyo. At gayon din po sa atin pong mga iba pang mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar po ng Luzon. Kasama na po dyan ang mga taga-Pangasinan, saan man lugar kayo dyan sa Pangasinan, at sa hanggang doon sa Ilocos at sa sabihin na natin hanggang Apari, hanggang Palawan, dyan sa Zion Ministry, dyan sa Palawan, sa pangunguna ni Bishop John Bigonte. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sapagkat muli ay narito po ang inyong lingkod para po maghatid ng tinapay ng buhay na siyang kailangan natin para manatiling malakas at masigla ang ating buhay pananampalataya. So, batiin din po natin ang lahat ng mga taga Mindanao dyan po sa Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. So, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga kaibigan po natin sa General Santos City, sa ating mga kamanggagawa dyan. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa kabutihan at salamat po sa masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na patuloy po na pinagkakaloob sa atin. Magandang araw din po sa lahat ng mga taga Sarangani Province, sa lahat ng mga taga Sultan Kudarat at sa iba pa nating mga taga-subaybay hanggang po dyan sa Cotabato City. At tayo din po ay bumati sa atin pong mga tagapakinig at mga taga-subaybay po sa iba't iba pang lugar dyan po sa Mindanao. Kasama na po ang mga taga Compostela Valley, kasama na po ang mga taga Butuan City. Batiin din po natin ang mga taga Surigao. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa Dinagat Island. May tagapakinig po tayo, si Pastor Emilio Angkoy. Magandang umaga po sa inyo dyan, mga mahal kong mga kaibigan, mga kamanggagawa at mga kapatiran sa ating Panginoon. To God be the glory. So, huwag natin kalimutan siyempre ang ating mga taga-subaybay na nasa abroad na talagang dito po lang sila kumukuha ng kanilang pagkain sa spiritual na buhay sa ating programang Bread of Life. Purihin ang Diyos sa inyong mga nandyan sa Amerika, sa California, sa iba't ibang lugar dyan, sa Fresno, sa Hayward, sa San Jose, sa lugar po ng Oakland, sa Sacramento, San Francisco, sa San Bruno, at sa Daly City, sa iba pang lugar ng Amerika. Magandang araw po sa inyo. At ganun din siyempre, huwag natin kalimutang batiin ating mga taga-subaybay dyan sa lugar po ng New Zealand, sa Hamilton, sa Rotorua, Tauranga, sa Auckland, Christchurch, sa iba pang lugar ng New Zealand. Magandang araw po sa inyo mga iniibig ko at mga minamahal kong mga kapatiran kay Kristo Jesus. At ganun din po ang ating mga tagapakinig dyan po sa Canada, sa Australia, dyan po sa Cyprus,
ang ating mga tagapakinig po sa iba-iba pang mga bansa. Kasama na po dyan siyempre ang China, Hong Kong, Macau. At meron din po tayong tagapakinig po dyan po sa lugar ng Spain, sa Madrid. Nandyan po si Brother Marlon. At ang iba pa natin mga kapatiran, mga Pilipino na naabot ng programang ito at nakakapagbukas po sa ating live streaming. At patuloy po tayong bumati sa atin pong mga iba pa kaibigan, mga kamanggagawa, mga kapatiran dyan sa Saudi Arabia. Nandyan din po ang aking anak na si Aisa. Nandyan po, isa po siyang nurse. Mapagpalang araw sa inyo dyan sa Saudi Arabia. At nandyan din po si Brother Nelson, yung atin pong lagi isinasama sa panalangin na dapuan ng COVID, pero sa biyaya ng Diyos siya po ay magaling na at panalangin din po natin siya po ay makauwi na sa Pilipinas. Kasama po ang marami nating mga kababayang Pilipino na gusto na pong makauwi na sila po ay nahihirapan na sa kanilang mga kalagayan doon po sa Saudi. So marami po tayong mga kaibigan at kapatiran, mga OFW na nasa iba't ibang bansa. Alam niyo naman ang mga Pilipino talagang nagkalat sa apat na sulok ng mundo. Pero sa panahon ng pandemic, sabi natin ay sa katotohanan, ito ay pandemic, pinagplanuhan. Ito pong matinding krisis na ito at itong paglaganap ng matinding virus ay apektado po ang ating mga kababayan at mga kaibigan, mga OFW, dahil po sa ang nangyayari po, yung iba po ay ayaw na pong palabasin ng kanilang mga amo sa takot na makakuha ng sakit po sa labas. At yung iba naman po ay pag nagkasakit na ay pinalalayas na sa kanilang mga bahay at bahala na sila doon sa buhay nila. Halos sila po ay hinahayaan na po dyan sa kalsada. Kaya po nakakaiyak po talaga, nakakadurog ng puso ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa iba't ibang bansa, ang ating mga kaibigan at mga kapatiran, mga OFW. So kung ako lang po ay may maitutulong sa inyo para kayo po ay makauwi na, ay tutulungan ko kayo. Pero ako rin po kasi ay nananalangin din po na may mga tumulong din sa akin para po kami po ay makasurvive din dito sa Pilipinas. At kami po ay marami pong mga pangangailangan dahil yun nga po, kami po ay nagbalik probinsya at nagpapasimula ng buhay dito. At ang asawa ko po ay, kami pong mag-asawa ay magkasunod na naoperahan. Parehas po tumor. Noong pong November 6, ako po ay naoperahan. At so may maintenance din po ako at naging positive nga po yung cancer. Pero sa biyaya po ng Diyos, pinahawakan ko, magaling na po ako. Pagkasunod po naman noon ay ang aking asawa po ay yan po ay 3 taon nang mayroong ginagawa pong gamutan at nagkasugat-sugat ang kanyang bituka at mayroon din pong tumor. So biyaya po ng Diyos na sa kanya ding himala, gumaling po yung mga sugat at nito pong nakatalikod na buwan ay naoperahan sa kanyang tumor. May maintenance pa rin po at tuloy-tuloy pa po ang gamutan. Salamat sa mga tao po na may mabuting puso't kalooban na ginagamit din ng Diyos para po kami matulungan. At yun nga po, patuloy po kaming humihingi ng ayuda, lalo na po sa panalangin, sapagkat maraming mga pangangailangan na dapat matugunan. So tayo po ay hindi malayang makapag-live sa lugar na ating nilipatan dahil wala pong signal at gusto po nating makapagpakabit doon ng Wi-Fi, magkaroon po ng cell site. So malaki po ang kailangang ihanda at purihin po ang Diyos. Alam ko po, siya po ang Diyos na tumutugon at ang malaking pangailangan at maliit na pangailangan ay parehas lang po sa Kanya. So purihin po ang Diyos at yung iba pong hindi ko naabot ng pagbati ay sa mga sunod na araw na lang po. At kung mayroon po kayong mga prayer request na hindi ko po mabanggit, sapagkat marami pong mga prayer request ay ginagawa ko na lang pong generally na lahat ng may prayer request ay ilapit na sa Panginoon. Sama-sama tayong mananalangin. Pero mamaya na po yan at tayo muna ay dumako sa salita ng Panginoon natin pong pagsasaluhan. At ito po ay summarize na po nung pagtatalakay natin mula po sa buhay ni Moises kung paano po siya lumakad sa pananampalataya, nabuhay sa pananampalataya.
hanggang sa dumating po yung panahon na siya po ay namatay at ang naging successor niya nga po ay si Josue at siya pong nanguna sa bayang Israel, nanguna sa pagtawid po kung sa panahon ni Moises, tumawid sila ng desierto, tumawid ng dagat, panahon ni Josue, tumawid naman po sila ng ilog ng Jordan River o ilog ng Jordan at tumawid po sila sa makapal na pader ng Jericho bago po sila naka-enter doon sa lugar na ipinangako ng Panginoon. Pero sa likod ng mga pagtawid na yan ay hindi natin masasabing fully victory talaga po ang Israel sapagkat ang malungkot po dahil po sa hindi sila naging karapat-dapat sa Diyos ay marami po ang hindi nakarating doon sa Promised Land at namatay po sa disyerto, namatay po sa kagat ng ahas, namatay sa iba't ibang masasalimot na kamatayan dahil hindi po sila naging karapat-dapat sa Diyos. At ang summarize po niyan ay makikita po natin sa Book of Hebreo. Ayan. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, simulan po natin sa kabanatang 3, Hebrews chapter 3. So simulan po natin sa verse 16, 19, tapos pasok tayo sa chapter 4 hanggang 11. Ayan. Kung nandyan na po kayo ay inyo pong sundan at babasahin ko po sa salin ng mabuting balita. Sino ang naghimagsik sa Diyos? Bagamat narinig ang kanyang tinig, hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya na kanyang isinumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Ayun. Chapter 4, beginning verse 1. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Verse 3. Tayong naniniwala ang papasok at makapamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang paglikha sa sanlibutan. Sapagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan ng tungkol sa ikapitong araw at sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamahinga sa piling ko. Verse 6. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuhay. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Verse 7. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw. Ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon na sinabi niya sa pamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Kung ang mga tao ngayon nadala ni Josue sa ganap na kapahingan, hindi na sana nagsalita pa ang Panginoon tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Talatang 10. Sapagkat ang sinumang makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Last verse, verse 11. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong katulad nila. Pinagpala po ang bahagi ng kasulatan. Tayo manalangin. Bendisyonan po ninyo, Panginoon, ang bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod.
at buhat po sa bahagi ng kasulatang ito. Ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magpapalakas, magbibigay ng encouragement sa aming buhay pananampalataya. Pinasasalamatan namin ang iyong kabutihan, katapatan at pag-ibig, pagkalinga, ang patuloy na pagsama mo sa amin at ang patuloy na pagdudulot mo sa amin ng pagkain para po kami patuloy na lumakas at tumatag sa aming buhay pananampalataya. Maluwalhati at maparangalan ka aming Diyos sa ngalan po ni Jesucristong Panginoon, kaysa ng Banal na Espiritu naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. So, ang tindihon ito pong summarize po nung nangyari na pag-akay ng Diyos sa pangunguna ni Moises sa bayang Israel mula dun sa pagkaalipin sa Egypt. At dito sa summarize na ito na sinulat po sa aklat ng Hebreo ay ipinakikita na hindi lahat ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi po lahat ay nakarating doon sa lugar na inihanda ng Diyos. Kasi ang pinaka-destiny nila ay yung promised land na ipinangako kay Abraham. Na yun po yung lugar ng Kanaan, masaganang lupain. Kaya lang hindi nga madaling marating sapagkat marami silang pagdadaanan, katakot-takot na pagtawid sa malaking disyerto, pagtawid sa dagat, pagtawid sa Jordan River, pagtawid sa Jericho, pagtawid sa marami pang mga lugar ng mga kaaway, ng mga higante, bago po sila nakapasok. At habang sila po ay nasa mga pagtawid, sa daan po ay marami po ang namatay, may mga kinain po ng lupa, may mga tinuka ng ahas, at ang iba po ay talaga pong nakaranas po ng pagbato, nakaranas po ng kamatayan sa digmaan, katulad po ni Akan na sumuway sa utos ng Diyos na yung lahat ng dapat na makukuha doon po sa pagpasok sa siyudad ng Jericho dapat sunugin, siya po ay nagtago ng isang mahalagang tela o kagamitan at naging dahilan ng pagkatalo ng Israel, at dahil doon siya po ay pinatay, at ang iba pa po ay nangamatay sa malungkot na kamatayan, na natalo sila sa digmaan doon sa isang maliit na siyudad ng Hai. So marami po ang namatay. Ngayon, ang sabi po dito sa Biblia, sino ika yung mga taong hindi nagkamit ng pangako ng Diyos, yung promised land ang tinutukoy po dito sa panahon po ni Moises. At siyempre ika yung mga naghimagsik, yung mga nagsuway, yung mga reklamador. Makikita po ninyo yan sa chapter 17, nung wala na po silang mainom, ay katakot-takot na po ang pagsisisi nila kay Moises. At ang masakit ka nun ay kasama na ang Diyos sa sinisisi. Totoo ba na sinasamahan mo kami, Panginoon? Totoo ba nandyan ang Diyos? Tumawid na nga sila ng disyerto eh. Tumawid na nga sila ng dagat eh. Tumawid na nga sila ng Jordan River eh. Nakatawid na nga sila sa Jericho eh. Ang dami-dami na nilang pinagdaanan eh. Ang dami-dami na nilang himala. So, nandun na po na pati pagkain nila, sinusuplayan ng Panginoon. Pinoproteksyonan sila laban sa mapanakop na hukbo ng mga Egyptian. Pero sa kabila noon ay kinukwestiyon pa rin nila si Moises. Totoo ba yung Diyos na yan? Ay bakit kami pinababayaan? Nauuhaw na kami dito. Diyan sa chapter 17, basahin niyo sa aklat ng Exodus. At dahil nga sa kanilang karereklamo ay nagalit ang Diyos. At ito yung binabanggit dito. Sino ang naghimagsik sa Diyos bagamat narinig nila ang kanilang tinig? Hindi ba ang lahat ng manilabas ni Moises sa Ehipto? Kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? So kasi po, dapat po ay 40 days lang nilang lalakbayin yan eh. Pero pagdating doon kasi sa testing ground, ang testing ground kasi nila yung disyerto eh. Yung mga pagtawid. Doon kasi sinusubok yung faith nila kay Lord eh. Puro reklamo yung karamihan. So nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya nga marami ang namatay, marami ang hindi nakapasok sa promised land. At sa totoo po, yung may mga edad na, dapat yun po yung mga matured na eh. Ay hindi ho nag-matured. Yun po yung tumandang mananampalataya pero hindi pausad, tumandang paurong. Yan po yung sabi ko nga sa buhay pananampalataya, mayroong mga immature Christian, hindi lumago, hindi umunlad sa pananampalataya. Yung mga
may edad na halos lahat yun nangamatay, hindi nakapasok. At ang nakapasok lang po ay yung mga kabataan, mga nasa batang gulang, na lalo na po yung mga ipinanganak na habang sila po ay nasa paglalakbay. So yung mga talaga pong mga, sabihin natin dapat mga matured na, yun po yung nanisi, nanumbat, nagpakita ng kawalang pananampalataya sa Diyos. Kaya po lahat po sila natigok po sa ilang, namatay doon. So ito yung sinasabi po dito sa aklat po ng Hebreo. So hindi sila naging karapat-dapat sa Diyos. Ipinakita nila ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos, kundi naghahanap lagi sila ng isusumbat at isisisi sa kanilang leader. Ang dami pong ganyan ngayon. So minsan hindi nare-realize yung maraming kabutihan na ginawa ng Diyos, yung mga himala, yung mga pagpapala, kung paano sila tinulungan, kung paano sila pinagaling, kung paano sila binigyan ng kailangan. Minsan hindi nila naalala yun. Minsan yung isang kagipitan lang sa panahon ng pandemic, sa panahon na wala sila ng trabaho, ay nagiging dahilan na para sila ay mawala ng pananampalataya. Nagiging dahilan na para magreklamo sa Diyos. Huwag nawang mangyari ito sa atin, mga kapatid, sapagkat tulad din po ng bayang Israel, baka ho sapitin natin ang marami sa kanila na hindi nakapasok dahil sa kanilang mga pagrereklamo at kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sabi ko, yung mga hindi nag-matured, mga immature sa pananampalataya. Pero ang maganda pong sinabi, pagpasok po sa aklat po ng chapter 4 ng aklat ng Hebreo, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya, ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. So, dito naman po ay pinakikita na kung noong unang panahon, ang Diyos ay may pangako sa bayang Israel, yung promised land nga, na doon sila mabubuhay ng masagana at mapayapa, at sabi nga ay makapamamahinga sila. So magkakaroon sila ng, ang pamamahinga pong tinutukoy, katiwasayan ang buhay. So ang problema po, hindi ho talaga lahat na naging karapat-dapat. Kaya kahit nandun na sila sa lugar ng promised land, na dapat tamasahin nila yung kapahingahan, dahil sasamahan sila ng Diyos. Sabi diyan, sa piling ko dapat makamit ninyo. Nakanatili pa yung pangako na yun. Pero marami ang hindi naging karapat-dapat doon. Bakit po? Ay nandun na nga sila, nakapasok na nga sila doon. Ay ang kaaway naman ay patuloy na umaatake sa kanila. Dahil po, hindi po lahat ng kaaway ay napuksa. At iyon ay naging problema po nila. Up to now, ang bayang Israel po ay talaga pong patuloy po na ginugulo ng mga nakatira sa paligid nila. Patuloy silang inaaway ng mga Palestinian, patuloy silang inaaway ng iba-iba pang mga lahi ng mga Islam diyan po sa lugar na yan ng Israel. So, up to now. So, kaya yung ganap na kapahingahan na inalok ng Panginoon, hindi ho nila nakamit. So, hindi ho kasi karapat-dapat, kasi marami po yung walang pananalig sa Diyos. Kaya nga po, yung pagiging matured sa pananampalataya, yun po ay kailangan para po tayo maging karapat-dapat doon sa pangako ng Diyos. Ipagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral sa aklat pong ito ng Hebreo sa chapter 4. Sabi doon, pagdating sa verse 2, balikan natin yung verse 1 ha. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapamamahinga sa piling, ngunit mag-ingat tayo na baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Verse 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniwala ang papasok at kapamamahinga sa piling ng Diyos, ito'y ayon sa kanyang sinabi. So sabi po dito, hindi sila naniwala talaga. Hindi nila napakinabangan yung napakagandang balita para sa kanila na sila ay may lugar na inihanda ang Diyos na maganda para sa kanila doon sa Kanaan. Pero hindi nila nakita, hindi nila naranasan, na nangamatay na nga po sila doon sa disyerto, nangamatay na po sila sa ilang, nangamatay na po sila sa digmaan. Ang dahilan po, sabi doon, hindi talaga sila totoong nanampalataya. Hindi po talaga sila totoong naniwala. Kaya yung mga taong kinamamatayan na po yung matinding problema, hindi nila na-overcome. Yung mga tao na
Sabi nila, ano ba naman itong buhay na ito? Puro hirap na lang, puro hirap na lang. Nasaan ba ang Diyos? Yung mga ganong nagre-reklamo, talagang puro hirap po ang mangyayari sa iyo sapagkat kung ano ang bukang bibig mo, minsan yun po ang nangyayari. May kapangyarihan po minsan yung salita natin eh. Habang nagsasalita tayo ng mga bagay na para bang dinidegrade natin ang ating pagkatao, at nagpapahayag po tayo ng mga salitang nagpapakita na wala tayong pananampalataya sa Diyos, nagpapahayag tayo ng mga negatibong bagay, nagpapahayag tayo ng mga reklamo, ay naka-curse ang buhay natin. Kasi habang sinasabi mo yung mga negatibong bagay, yun talaga ang mangyayari sa iyo. Kaya sinasabi ng mga Israelita sa karereklamo nila, sana hinayaan na kami doon sa Ehipto. Dinala ninyo kami dito sa ilang para dito lang kami mamatay. Talagang nangyari sa kanila. Doon sila namatay. Kaya yung mga, iba kahit mga Kristiyano na mananampalataya, pagka medyo nagipit-gipit, malay mo kung tinitest lang ni Lord, kung totoo ka na sa Kanya, sasabihin, ang malas talaga ika ng buhay na ito, puro na lang ika, malas. Ay talagang magkakamalas-malas, kaya sinasabi mo yung buhay mo, malas eh. Minsan sarili mo nga, malas talaga itong batang ito eh. Ay kaya talagang magiging malas kasi sinasabi, may kapangyarihan po ang salita natin, lalo na kung tayo po ay Kristiyano. O, di ba? Alalahanin po natin, ang Diyos nasa atin. Tinanggap natin, nanampalataya tayo sa Kanya, kaya ang Espiritu ng Diyos nasa atin. Kaya mag-iingat tayo sa pagbubuka ng ating bibig. Ay alam niyo naman, noon, di ba nalikha ang maraming bagay sa daigdig na ito? Salita lang, magkaroon ng araw, buwan at bituin sa kalawakan. O nagkaroon. Di ba? Magkaroon ng mga halaman. Magkaroon ng mga hayop na gumagapang, lumilipad. Magkaroon ng mga may buhay sa ilalim ng nagkakaroon. Salita lang. Tayong Kristiyano kasi tinanggap natin si Lord sa atin. Ang Espiritu ng Diyos nasa atin. Kaya kung tayo ay Kristiyano na, ang bukang bibig natin hindi maganda, kung ano minsan yung sinasabi natin, iyon ang nangyayari. Kaya ingat-ingat tayo sa pagbibigkas ng mga salita. Sa Mateo 12:36-37, sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng bawat tao ang salitang lumabas sa kanyang bibig, sapagkat parurusahan at pawawalang sala ang tao batay din sa kanyang mga sinasabi. Mateo 12:36-37. Tingnan po ninyo ang bahagi din ng kasulatan. Kaya nga po itong mga Israelites na inakay ni Moises, sinabi nila mamatay kami dito sa disyerto. Talagang namatay sila. Dinala mo ba kami dito para kami maghirap? Para kami pahirapan? Talagang naghirap sila. Kasi kung ano yung sinasabi nila, yun ang nangyayari sa kanila. Kaya, minsan yung pagbibigkas natin ng salita, gawin natin positibo. Sa halip na malas, sabihin natin, to God be the glory. Binless na ako ni Lord. To God be the glory. Lutas na yung problema na yan. To God be the glory. Wala na itong sakit na ito. Pinagaling na ito ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko. Nagkaroon ako ng cancer, pero pinagaling na ako ng Panginoon. Pinalakas na ako ng Panginoon. Pinanindigan ko, pinanampalatayanan ko. Kaya po tuloy-tuloy akong ginagamit ng Diyos ngayon. Lalo nga nahamon yung pananampalataya ko. Gusto ko araw-araw, laging magsasalita. Ito nga, kaya nga meron tayong daily bread na live streaming tuwing umaga. Kasi nga, na-inspired ako. May ginawa ang Diyos sa buhay ko at patuloy siyang gumagawa. At kagalakan ko na laging magpatuto at magpahayag ng mga dakilang mensahe mula sa salita ng Panginoon para encourage po ang bawat isa. Kaya stop po sa mga bad words. Tigilan po natin yan sapagkat kung ano yung sinasabi natin, yan ang masamang mangyayari sa atin. At hindi lang po yun. Lalo yun ay mga nagmumura, nagsasalita ng hindi maganda, kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib mo. Yung binabanggit mo pa ang pangalan ng demonyo, pati ina mo, binabanggit mo, tawag doon ay putok at sinta. Kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib. Kaya kung lumalabas sa iyong mga demonyong salita, may demonyo ka. Kahit Kristiyano na minsan, nadidemonyo pa Si Pedro nga, sinabihan ni Lord Satanas, tumabi ka sa aking landas. Ang kaisipan mo'y kaisipang pantao at hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ni-rebuke, pinasok din ni Satanas.
apostol na yun ng Panginoon, ha? Ay, may mga Kristiyanong dinidemonyo kaya po minsan ang bukang bibig po ay demonyo. Sapagkat ang demonyo nakakapasok sa kanilang buhay. Kaya anong resulta? Ang buhay nila nagkakamalas-malas, nagkakademo-demonyo. Tama ba? Kaya, ingatan natin ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig sapagkat napakagandang tingnan nating halimbawa ang bayang Israel. Dapat makinabang sila sa pangako na tinanggap ng Diyos o binigay ng Diyos. Dapat natanggap nila yon. Hindi nila napakinabangan. Ang sabi po dito, tulad nila ay nakatanggap ng napakagandang balita na mayroong magandang lugar na inihanda ang Diyos pero hindi sila nakapasok. Hindi nila nakita. Magpatuloy po tayo. At ang sabi po dito, sa bahagi ng kasulatang binasa natin, tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. O yun lang daw po mga nanampalataya ang makakakamit po ng tunay na kapahingahang alok ng Diyos. At ito pong sabi, ito'y ayon sa sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang paglikha sa sanlibutan. Sapagkat sinabi nga sa bahagi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw, ay nagpahinga siya sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuhay. Ngunit ang totoo'y may papasok at makapamamahinga sa piling ng Diyos. Glory to God. Yun daw mga unang tao na dinalhan ng mabuting balita ang tinutukoy ang mga Israelites na pinangunahan ni Moises at ni Josue. Nagalit ang Diyos at sila'y sinumpa na hindi sila magtatamasa ng pangako ng Diyos. At hindi nila mararanasan yung buhay na may katiwasayan, na may kapahingahan. Kaya ang magandang balita po, ang sabi po dito, pero ang totoo may nakalaan pa talagang kapahingahan. At ang ganda nga po ng pangako ng Diyos ngayon Yung bayan ng Diyos ngayon, tayo po yung mga mananampalataya, tayo po yung bayan ng Diyos. Mayroong mas magandang pangako ang Diyos sa atin ngayon. Nahigit doon sa bayang Israel na pinangunahan ni Moises at ni Josue. Bakit ko po nasabi na mas maganda po yung pangako ng Diyos ngayon? Sapagkat ang ipinangako ng Diyos ngayon ay mismong sa lugar niya. Sabi niya, may kapahingahan pa akong inilalaan sa aking piling. Balikan po natin ang talata ng Biblia para po lalo po ninyong maliwanagan Okay. Sabi dito, kaya't muli siyang nagtakda, verse 7, ng isang araw ngayon pagkalipas ng napakatagal na panahon. Sinabi niya, sa pamamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. So ang Diyos po ay nagtakda pa ng isa pang kapahingahan na inilaan sa lahat ng mga susunod at sa lahat ng mga naniwala o nanampalataya sa mabuting balita. So, ito po yung napakaganda na may another chance na ibinibigay ang Diyos sa iyo at sa akin. Samantalahin natin yan. Na may inilaan pa siya, nagtakda pa siya ng isa pang kapahingahan doon sa piling niya. Na hindi ito tinamasa ng mga unang tao. Hallelujah. At yan ay makikita natin lalo na pagdating sa verse 11. Sabi dito, kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. So, nagtakda ng kapahingan pero sa piling na niya. Kaya, babalikan natin yung pangako ng Panginoong Hesus. Sa aklat ng Juan, kabanatang 14, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong maparisa
Sa bahay ng aking ama maraming silid. Ako'y pupunta doon at ihahanda ko kayo. Pag naihanda ko, nababalikan ko kayo. Para kung saan ako nakatira, doon kayo manirahan. Alin ang pinangako ngayon ng Panginoon? Hindi na yung Kanaan sa lugar ng Palestine. Na hanggang ngayon nandun ang kaaway, hanggang ngayon may mga nambobomba, may mga umaatake, may mga gustong mangagaw, may mga gustong manlupig sa bayang Israel. Ang magandang pangako ngayon, sabi niya, sa piling niya. Ibig sabihin doon sa langit na bayan na inihanda ng Panginoong Hesus, na inihanda at siya'y malapit ng magbalik para dalhin tayo doon. Pero mag-ingat tayo. Baka marami sa atin ang hindi magkamit ng pangakong ito sapagkat tulad din ng bayang Israel na pinangakuan ng isang magandang lugar doon sa Palestine, ang Kanaan. Pero marami sa kanilang hindi tumanggap ng pangakong ito, ang dahilan sa kawalan ng pananampalataya, ang dahilan sa reklamo ng reklamo, ang dahilan sabi-sabi ng sabi ng mga bagay na hindi maganda. Nakakalungkot kong isipin, mga iniibig kong mga kapatid. Kaya nga, gusto kong ipaabot sa inyong lahat. Mapalad ka, sapagkat dumating sa iyo ang mabuting balita sa panahong ito. Na ang pangako ng Diyos ay hindi na yung Kanaan. Ang pangako ng Diyos mismong tirahan niya sa langit. Na doon tayo bibigyan niya ng kapahingahan. Sabi po dito, kung itutuloy po natin sa verse 8, kung ang mga tao ngay nadala ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan sa makatuwid. May kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Ayan. May inilaan pang kapahingahan. Yung daw palang bayang Israel, hindi talaga nadala sa ganap na kapahingahan. Hindi ho talaga naging 100% yung success nila na mabuhay na mapayapa, masagana, matagumpay, mabuhay na matiwasay. Kasi yung kapahingahan tinutukoy doon, yung kontento ka at tiwasay ang buhay mo, panatag ka, wala kang alalahanin. So ang promised land kasi, kaya nga promised land yun, kontento dapat sila doon, pero hindi naging kontento. Sapagkat kahit nakapasok na sila, marami pa rin kaaway na nagdi-disturb sa kanila. Marami pa rin mga labanan na nangyayari. Nandun na sila, pero labanan pa rin ang kinakarap nila at hanggang ngayon may labanan pa rin. So wala talaga yung ganap na kapahingahan kahit nasa promised land na. Pero yung pangako ng Diyos ngayon, ganap, totoong kapahingahan. Wala nang kaaway kasi yung Diablo at yung kanyang mga kampon, lahat yun, si Satanas ibubulid o itatapon doon sa bottomless pit ng 1,000 years. Ang mga mandarayang espiritu kasama ng mga bulaang propeta at mga taong napadaya sa mandarayang espiritu ay ibubulid sa lake of fire. So doon sa lugar na inihanda ng Diyos, wala nang mag-iistorbo doon. Napakaganda ng lugar na yan. At yan ay ipinangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Kaya mas mapalad tayo, higit pa tayo sa bayang Israel nung una. Na pinangunahan ni Moises, pinangunahan ni Josue. Na ang sabi doon, hindi talaga nadala dahil kung nadala lamang sana sila doon sa ganap na kapahingahan, hindi na sana ang Diyos magtatakda ng isa pa. Pero talagang ang Diyos ay nagtakda ng isa pa at iyon ay para sa ating mga mananampalataya sa panahon ito. Na may isa pang kapahingahan, itinakda ang Diyos sa iyo at sa akin, sa lahat ng mananampalataya. Pero ang sabi niyan, mag-ingat kayo. Baka tulad din ng bayang Israel, hindi nila natamasa ang magandang pangako ng Diyos dahil wala silang pananampalataya, hindi sila nag-mature sa pananampalataya. Naging immature sila, hindi umunlad sa pananampalataya sa Diyos. Kulang sila ng tiwala sa Diyos. Puro reklamo, reklamo dito, reklamo doon. At nasumpa ang kanilang mga buhay. Kaya sila hindi nagtamasa ng kapahingahan. Ang Diyos ay naglaan pa ng isang ganap na kapahingahan para sa iyo at para sa akin. Ayaw niya na tayo ay mabuhay na puro hirap, puro problema. Oo, sabi ni Jesus, John 16,
30, 31. Sabi po doon, may kapighatian kayo sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, makakaranas tayo ng kalungkutan, makakaranas ng problema, makakaranas ng mga sakit, masalimuot na pangyayari. Pero laksan nyo ang inyong loob. Laksan nyo ang inyong loob. Ang sabi po doon, nagtagumpay na ako sa sanlibutan ito. At kung si Jesus nagtagumpay na, sinampalatayanan niyo siya, sinampalatayanan ko siya, siya ay nasa atin na. Diba? Saan ba nakatira si Jesus? Diba nasa puso ng lahat ng mananampalataya? Nasaan ba ang Espiritu ni Jesus? Ang kanyang Holy Spirit, diba nasa atin? So kung nasa atin na siya, kung paano siyang nagtagumpay, ay ganoon din tayo na tinitirhan niya, magtatagumpay din tayo at magiging matagumpay. At hindi katulad ng bayang Israel, nabigo sila na makamit ang ganap na kapahingahan. Si Josue, si Moises, ang sabi po doon, hindi nila nadala ang bayang ng Diyos sa ganap na kapahingahan. Pero ang magandang balita, sa bayan ng Diyos sa panahon ito, kasama ka doon, ang tinutukoy mga mananampalataya sa panahon ito, ay may inilaan ang Diyos na magandang lugar na tayo ay magtatamasa ng kapahingahan. Kapahingahan, katiwasayan, kasaganaan. Ang buhay ay hindi 100 taon. Wala nang pagluha, wala nang dalamati, wala nang sakit. Sabi sa Revelation chapter 21, verse 4. Wala na tayong daranasing sakit, wala na tayong sakit ng ulo. Sa water bill, electric bill, house bill, o lahat ng mga bayarin. Sapagkat lahat doon ay libre na. Wala na tayong problema sa maintenance, sa mga gamot, sa pagpapahospital. Wala na tayo dong problema sapagkat ang buhay natin doon ay wala ng sakit, wala ng dalamhati, at wala ng pagluha. Anong ibig sabihin po nun? Ang kagalakan ay talagang sigurado 100%. Kaya, huwag nating sayangin ang pangakong ito. Brothers and sisters, sa inyo na mga tagapakinig ngayong umagang ito, huwag tayong maging katulad ng bayang Israel na hindi nagkamit ng ganap na kapahingahan. Sapagkat ang ganap na kapahingahan ay siguradong inilaan, nakalaan. Tiyak! Huwag mag-alinlangan. Tatamasahin ng lahat ng totoong mananampalataya, ng lahat ng mga matured, ng lahat ng naging malalim, naging matatag, maunlad sa pananampalataya. Ito yung mga naging sakdal, naging totoo. Hindi ko po hinihiwalay po yung tungkol sa pananampalataya. Diyan tayo nagbibigay din eh. Kasi ang buhay Kristiyano, nagpapasimula sa pananampalataya, nagpapatuloy sa pananampalataya, dapat magpatuloy sa pananampalataya at matatapos tayo at magwawakas na nasa pananampalataya. Kung wala yan, hindi tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Hebreo 11:6. Sino man ay hindi maging karapat-dapat sa Diyos kung walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang ibig sabihin po niyan, ganap na paniniwala, may kalakip na pagtitiwala, ganap na pag-asa at umaasa, hindi nag-aalinlangan, kundi bagkos pinanghahawakan ang mga dakilang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Kaya mahal kong tagapakinig at taga-subaybay sa umagang ito ay hamon para tamasahin natin ang napakagandang pangako ng Diyos na hindi natin nakakamit dahil sa kakulangan ng ating kaalaman, dahil sa kababawan natin sa pananampalataya. Mayroon pong isang kwento at gusto ko pong dito magtapos sa kwentong ito. Mayroon pong isang tao na mayroon po siyang mabigat-bigat na pasan. Ayaw niya pong bitawan basta yung pasan niya. So, umakyat po siya sa
isang hagdan. Doon po, sabihin natin sa lugar ng LRT may tren. At sumakay po siya doon. Alam niyo nung pagsakay mo sa LRT, medyo siksikan, mahirap. Yung pasan-pasan niya na medyo mabigat, ayaw niyang bitawan. So, mahaba-haba yung biyahe. Siguro, mas magandang gamitin natin ay yung PNR na biyaheng Bicol. Kasi pag LRT, lapit lang eh. So, habang tumatakbo yung tren, hindi niya binibitawan yung pasan niya. Kasi nangamba siya, baka mawala, ayaw niyang mahiwalay sa katawan niya. Nasa tren na siya, may pasan pa siya. Ay sa haba po ng biyahe, yung PNR po ay going to Bicol po yan. Napapansin siya nung iba na hirap na. Sabi niya, ibaba mo na yung dala mong yan para hindi ka mahirap. Ay, hindi pwede. Inasanay na ako na nasa balikat ko ito eh. Ayaw ko itong basta ibaba. Ay, di niya siya. Yun ang gusto niya eh. Nakasakay siya sa train, may pasan siya. Sabi ng iba siguro, hindi normal ang isip ng taong ito. Isipin mo, nasa train na, hindi pa ibaba yung dala na yan. Ay, ayaw ibaba eh. Aba, sa katagalan po ng biyahe, nagulat na lang po yung iba. Biglang bumagsak po yung mama na may pasa na mabigat. At nang siya po ay mag-collapse. Natao, nung magising siya, pinapaypayan na siya, binibigyan na siya ng pampakalma ng mga kasama niyang pasahero. At kinausap siya nung driver ng tren. Sabi nila, ika dito, kaya ka bumagsak kasi ang haba ng biyahe natin, yung pasan mo ayaw mong bitawan. Kung binitawan mo yan, hindi yan mangyari sa'yo. Kasi ika, marami siyang reason. Sanay na ako na nasa balikat ko to eh. Ayaw ko itong bitawan. Yan nangyari sa iyo. Babagsak ka talaga. Kukulaps ka. Ano pong gusto kong tukuyin sa kwentong ito? Alam niyo tayong mga sumampalataya sa Panginoon, pag sinabing ang lahat ng sumampalataya, kasama ka doon. Kung sumampalataya ka, nanampalataya ka. Ang kahulugan po kasi ng salitang sumampalataya, dalawang salitang pinag-isa. Sumampa, ataya. Ayan, sumampalataya, sumampa, ataya. Dalawang salitang pinag-isa. Pag sumampa ka na kay Jesus, isinampa mo na ang buhay mo. Itaya mo na. Itiwala mo na ang ibig sabihin. Itiwala mo na. Katulad nung mama, may daladalang mabigat. Nakasampa na siya sa tren, nasa loob na siya ng tren. Wala siyang tiwala. Wala siyang tiwala sa paligid niya. Wala siyang tiwala doon sa tren na sinakyan niya. Patuloy pa rin niyang dala-dala yung pasan niya. Di, babagsak at babagsak. Hindi natin alam gaano tayo katagal na mabubuhay dito sa mundo. Kung aabot ka ng 70, 80, 90, kung naging Kristiyano ka 20 years old, mahaba pa yung buhay na lalakbayin mo. Kung hindi mo alam yung kahulugan ng salitang sumampalataya, kukulaps ka, babagsak ka. At maraming beses kang babagsak. Hindi ko naman sinasabing ako ay talagang perfect at wala akong naranasan ganito. Galing na ako dyan. Kaya ikinukwento ko sa inyo yung kahulugan ng totoong pananampalataya. Dapat po, kung tayo talagang nasa Panginoon na sumampa na tayo at nagtaya tayo ng buhay sa Kanya, lahat ng pasanin natin, ipagkatiwala na natin sa Kanya. Ayun. Ano yung pasanin? Lahat ng ating mga kabalisahan, lahat ng mga bagay na gumugulo sa ating isipan, lahat ng mga bagay na nagiging dahilan na ikaw nade-depress, nanghihina, abay, wag mong balikatin yan, babagsak ka. Wag mong balikatin. Wag mo ding dibdibin. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Sa anong paraan? Wag mong dibdibin. Tuhudin mo, lumuhod ka.
Itaas ang iyong kamay at sabihin mo, Panginoon, itong kapasanin kong ito, itong problema kong ito, itong sakit kong ito, itong consumption sa buhay ko, ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo, Panginoon. Ayaw ko na itong pasanin. Gagaan ang iyong pakiramdam pag natuto kang magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Gagaan. Kaya nga merong 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukup-kup sa atin. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Yan ang napaka-importanting conclusion verse natin sa ating pinag-uusapan ngayon. Hallelujah. To God be the glory. 1 Peter chapter 5 verse 7. Gawin nating memory verse nga ito ngayon. Kayong mga tagapakinig o taga-subaybay at kayo na makakarinig nito, kahit kayo late na makarinig. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukup-kup sa inyo. Kung alam nating kup-kup tayo ng Panginoon para tayong yung taong nakasampa na sa tren. Maniwala tayo kung saan tayo pupunta, saan ang destinasyon natin. Doon tayo dadalhin ng tren. Lahat ng pasan mo at dala mo, ibaba mo doon sa tren. Para hindi ka bumagsak. Kasi hindi mo alam gaano pa kalayo yung travel mo. Sa mundong ito, lahat tayo ay pansamantala lang para tayong bumibiyahe. So wag mong sakyan at balikatin ang iyong problema. Wag mong balikatin yan. Ang sakyan mo ay ang pananampalataya kay Kristo. Wag kang maniwala, wag kang magtiwala sa kakayanan ng tao sapagkat ang tao tulad mo ding mahina. May hangganan yan. Ay maraming tao doon nagtitiwala sa kapwa-tao nila. Ay babagsak ka. Ay yung tao mahina din yan eh. Tutulungan ka niyan. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na lapit mo, susumbatan ka na niyan. At magsasawa na. At may mga tao na hindi mo malapitan, hindi mo madaingan. May mga tao na kahit nasa emergency ka, mahirap, mabigat ang iyong pangangailangan. Ang daming dahilan. Kasi ang tao, pag gustong tumulong, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kahit nga minsan mga kapatid na sa pananampalataya kahit mga kapwa mo na Kristiyano hindi mo basta madaingan tao yan May hangganan ang kakayanan niyan, ang pasensya niyan, ang pangunawa niyan, makitid. Si Lord Jesus lang talaga ang pwedeng pagkatiwalaan. Hindi siya nagbabago. Tapat siya na handang laging kumalinga, na laging nag-aanyaya. Na kung kayo ay napapagal at nabibigatan, lumapit kayo, sabi ng Panginoon. May kapahingahan ang inyong kaluluwa. May kapahingahan kayo sa akin. Si Jesus lang yan. Si Jesus lang. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kabalisahan at mga pasanin sa buhay para tayo ay makadama ng katiwasayan at kaginawahan. At bukas bibigyan din natin ang Mateo 11:28 para lalo pang maintindihan natin ang alok ng Panginoon na magandang buhay, matiwasay na buhay sa inyo at sa akin. Maramdaman natin at maranasan natin ang ganap na kapahingahan. Ngayong umagang ito ay enough na po ang ating time. Sino po ang mga nabibigatan? Sino po ang nahihirapan? Sino po ang may mga pagkabalisa ngayon? Mga nagugulumihanan, mga natatakot, nag-aalala, lalo na sa panahon ng pandemic. Mga talagang hindi na mapalagay, nababalisa ng gusto at yung iba po kasi grabe po ang takot. Lalo na kung may virus dito, virus diyan sa kabila, kabi-kabilang kanto, mayroong mga may sakit. Talagang hindi ko sinasabing hindi kayo sumunod sa mga protocol order ng ating gobyerno. Pero wag po kayong masyadong matakot kasi ang takot po hadlang sa himala. Ang takot ay kawalan niya ng pananampalataya. Manindigan tayo,
Mas makapangyarihan ang Diyos na ating sinampalatayanan. Mas makapangyarihan si Kristo Jesus na tinanggap natin. Mas makapangyarihan ang kanyang banal na Espiritong nasa atin kaysa sa virus, kaysa sa coronavirus, kaysa sa lahat ng uri ng sakit, kaysa sa lahat ng demonic attack, sa lahat ng mga gawa ng diablo. Mas makapangyarihan ang Diyos natin. Kaya ang kailangan, lubos kang magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon. At sino man ang may nararanasang kabalisan, pagkatakot, pag-aalala, pagbagsak, kung ilang beses ka man bumagsak, ang Diyos laging handa kang abutin para bumangon. Lumapit tayo sa paanan ng Diyos at aminin natin ang ating kahinaan at ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Pwede po kayong sumabay. Hallelujah. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa tinapay ng buhay na aming pinagsaluhan na nagbigay ng ibayo pang encouragement sa amin. Naintindihan namin, Panginoon, na dapat kami ay magtiwala na lubusan sa iyo sapagkat ang mga nagtitiwala ay hindi mo binibigo. At ikaw din na nagsabi, Panginoon, na naglaan ka ng kapahingahan sa mga taong ganap na nanampalataya, nagtiwala sa iyo. May isa pang kapahingahan inilaan ka na ibinibigay mo sa iyong bayan, lalo na sa huling panahon ito, na dili iba ang mga mananampalataya. Narito kami, Panginoon. Kilala mo kami at alam mo ang puso namin. Alam mo kung ano yung mga bagay na bumabagabag at bumabalisa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Yes, Lord. Yes, Lord. Alam namin, Panginoon, mahirap po ang sitwasyon, lalo na sa panahon ng pandemic, na lumalaganap ang sakit. Marami ang natatakot, marami ang nawawalan ng trabaho, marami ang hindi na malayang bumiyahe, marami po ang hindi nakapaghanda, walang mga imbak na pagkain, mga nagkakasakit, hindi basta makapagpa-hospital. At dahil po dito, ang pagkabagabag at pagkabalisa ay nararanasan ng marami sa amin. Panginoon, tulungan mo kami. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. At patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagrereklamo namin. Patawarin mo kami, Panginoon, na kulang ang aming tiwala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, na minsan ang aming mga bibig ay nagsasalita ng mga negatibong salita na nagiging dahilan na nagagalit ka sa amin. Wag nawa yung galit na ipinaranas mo sa bayan mong Israel, na naging reklamador, na kinastigo mo sila, nangamatay sila, Panginoon, doon sa disyerto. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng malalim at matatag at totoong pananalig sa iyo. Para po lahat ng nangyayari ngayon, malagpasan po namin at makatamasa kami ng pangakong inilaan mo sa huling panahong ito. Matamasa namin ang pangako na ganap na kapahingahan sa langit na bayan upang kami ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat po. Kupkupin mo kami ng malabay na pakpak ng iyong pag-ibig at huwag mong hayaan kami ay pinsalain ng diablo. Proteksyonan po ninyo kami hanggang sa kami ay yumaong sa buhay na ito at makarating diyan sa iyong piling. Salamat, Panginoon, sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. At ngayon po tayo po ay manalangin para naman po sa mga prayer request ng bawat isa. Okay? Sa loob ng ilang saglit, sabihin po ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Hindi ko man po bigkasin kung yan ay nakasend sa akin, pero ikaw na may prayer request, alam mo yan. At katulad ng sinasabi ko sa iyo kanina, sinabi ko nung nakaraan, at gusto kong sabihin ngayon, magtiwala ka sa Panginoon, ipagkatiwala mo yan sa Kanya. At gusto ko rin sabihin sa iyo ngayon, kung ikaw ay may prayer request, dapat makiisa ka. Samahan mo ako sa programang ito hanggang sa pagtatapos, hanggang sa pananalangin. Hindi pwede may prayer request ka, pagkatapos, hindi ka mag-participate sa program natin. Para bang ang mangyayari ngayon, gusto mo lang ipabot ang prayer request, ipag-pray ka, pero wala kang pakialam kung ano yung mensahe ng Panginoon na gustong iparating sa iyo. Hindi pwedeng ganun. May prayer request ka, umupo ka, makinig ka. Kasi pwede kang kausapin ng Diyos para sa iyong prayer request. So hindi mo marinig ang mensahe mula sa Diyos. Kung may prayer request ka,
Sabihin mo lang, i-text mo lang sa messenger. Kaya po minsan, yung mga prayer request po, bagamat may mga binabanggit ako, yung ilan po hindi ko binabanggit. So, ang gusto ko po, makinig po kayo at sa harapan mismo ng ating screen, sa ating live streaming, gusto ko personal mo sasabihin ang iyong prayer request. At sasabayan mo ang panalangin ko sa iyong prayer request. Okay? Ngayon, sa loob ng ilang saglit, sabihin mo ang iyong prayer request at tayo mananalangin. Sama-sama natin itaas yan. Kasama ang lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Kasama ang lahat ng mga mananampalataya na nasa iba't ibang sulok ng mundo, sa 4 na sulok ng ating bansa. Mananalangin yan, a-agree yan sa prayer para sa iyong prayer request. Okay? So, mas maganda yun. Corporate anointing tayo. Sama-samang nananalangin at makakarating yan sa trono ng ating mahabaging Diyos. Sige po. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Narito, Panginoon, ang mga kahilingan at prayer request ng aking mga tagapakinig, ng aking mga taga-subaybay, ng aking mga kapatiran. Maaaring ito'y para sa personal nila, sa relatives nila, sa kaibigan nila. Lord, nakikita po ninyo, Panginoon, ang bawat tao sa 4 na sulok ng mundo at naririnig mo ang bawat karaingan at daing ng bawat mga may prayer request. Hindi ko man sila nakikita, hindi ko man naririnig, pero narinig mo at nakikita mo sapagkat saan mang dako ng mundo ay nandun ka. At alam mo ang lahat. Kaya sino mang mayroong mataimtim at marubdob na puso na nakikisa ngayon sa panalangin ito na mayroong prayer request, gaano man kabigat ang prayer request na yan, dalangin ko, Panginoon, iyong katagpuin sila. Iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kami sapagkat naniwala kami na hindi maikli ang iyong kamay. Saan mang dako, saan mang lugar, saan mang panig ng mundo, nakikita mo ang lahat ng tao at kaya mong iunat ang iyong kamay upang sila abutin at katagpuin sa kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mayroong sakit at nanalangin para sa kagalingan ng kanilang mga sakit at karamdaman. Ako na yung lingkod na yung pinaghimalaan sa iba't ibang uri ng sakit ay narito at nakikipag-ugnay sa iyo at buong pusong nanalangin at hinihingi ko, Panginoon, ang iyong himala ay padaluyin po ninyo sa bawat may sakit at karamdaman, sakit man yan sa puso, sakit man yan sa ulo, sakit man yan sa bituka, sakit man yan sa buto, sakit man yan sa mata, sa tainga, yan man po ay sakit sa kanilang paa, sa iba't ibang parte ng katawan, mula ulo hanggang talampakan, sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit at karamdamang yan ay dinideclare ko ang himala ng kagalingan, dumaloy, mapawi, mawala, matunaw ang lahat ng uri ng sakit na yan sa pangalan ni Jesus, lalong-lalo na kung ito po ay coronavirus. Sa pangalan ni Jesus, alam ko walang sakit na pwedeng manaig. Ang lahat ng yan ay mapapawi, yan lahat ay matutunaw, mawawala, at ang bawat isa ay tatanggap ng malusog, malakas na pangangatawan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At kayo din po yung ibang mga pangangailangan na inilapit nila, kung ito may problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa trabaho, sa pera, at iba pang mga pangangailangan. Kami nanampalataya na ikaw ang Diyos ng himala, na kaya mo kaming katagpuin ayon sa aming pangangailangan at ayon din sa aming pananampalataya. Lord, we thank you, we glorify your name, O Lord, na lahat ng prayer request ay yung tinugon at pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Ikaw lang po ang maitaas ang parangalan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng banal na Espiritu, nag-ahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Salamat po, mahal na tagapakinig sa programang ito ng Bread of Life. At bukas po muli ng umaga, sasayang papawid muli ang ating programa sa ngalan po ng ating Panginoon. Muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Evangelist Rodrigo Bacos from Dait, Camarines Norte. Sa Diyos lang ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen.